Habang nakatayo si Fang Yi kasama si Elder Wu at ang mga veterano, may isa pang taong lumabas mula sa anino ng base. Habang tahimik lang si Zhang na naglalakad patungo sa kanila. Ipinakilala ni Elder Wu ang bagong dating kay Fang Yi bilang si Zhang Tian, isang elder ng Star God Combat Zone Gang. Umismed si Tian, tumalikod, at nagsimulang maglakad palayo. Pabulong na ipinaliwanag ni Elder Wu kay Fang Yi na matigas ang ulo ni matandang Zhang at mahirap pakisamahan, ngunit sa kabila ng masamang ugali nito, kabilang si Zhang Tian sa top 3 pagdating sa lakas ng pakikipaglaban sa kanilang grupo. Dagdag pa ni Elder Wu, isinama nila ito para sa dagdag na seguridad dahil napakatapat nito. Kalmadong sumagot si Fang Yi na iginagalang niya ang mga veteranong naglilingkod sa bansa, at ang kakaibang ugali ay bahagi lamang ng kanilang pagkatao, kaya nais niyang magkasundo silang lahat. Tinawag muli ni Elder Wu si Zhang Tian at ipinakilala si Fang Yi bilang kapitan ng Taishi Spirit Association, na may codename na Sealer. Binanggit din niya na kamakailan lamang ay nagawa ni Fang Yi na lutasin mag-isa ang isang S-class na sakuna. Pagkarinig nito, huminto si Zhang Tian at lumingon, naging interesado sa nabanggit na S-class na banta. Nang buo na ang koponan, inanunsyo ni Elder Wu na oras na para buksan ang portal patungo sa misteryosong domain. Lumakad ang grupo patungo sa isang napakalaking asul na vortex sa kalangitan, ito ang Door of the Void, ang portal papunta sa misteryosong lugar. Napansin ni Fang Yi na simple lamang ang itsura nito sa labas kahit napakalaki ng kapangyarihang taglay nito. Habang pinangungunahan sila ni Elder Wu, napansin ni Fang Yi ang isang selyo ng espiritual na enerhiya sa pintuan, tanda na may nag-ayos na ng bitak noon. Nang hawakan niya ang umiikot na asul na enerhiya, napagtanto niyang napaka-unstable ng lugar, kaya pinaalalahanan niya ang sarili na manatiling alerto. Nagulat siya sa makapal at napakalakas na enerhiyang nagmumula sa vortex. Hinayla ang grupo paitaas papasok sa napakalaking asul na lagusan, habang lumulutang, iniisip ni Fang Yi kung ang mga kakaibang tanawin sa paligid nila ay epekto lamang ng malakas na enerhiya. Biglang may mas malalim siyang naramdaman, nakakita siya ng mga kislap ng espasyo at mga anyong parang multo na balina sa kawalan, napagtanto niyang ang enerhiya ng mga ito ay lubos na banyaga, tila mula sa labas ng kanilang kilalang universo. Habang dumaraan sila sa mga berdeng baging ng enerhiya, binalaan ni Elder Wu ang grupo na huwag lalapit o tititig sa mga anyong yon dahil kayang sirain ng kanilang hilaw na kapangyarihan ang sinuman. Ramdam ni Fang Yi ang magulong halo ng mga elemento at enerhiya ng kawalan, alam niyang kahit kaunting pagdikit ay kayang wasakin ang katawan at kaluluwa ng tao, dahil ang mga banta ay purong elemental na kapangyarihan at hindi mga buhay na halimaw, wala ring silbi rito ang kakayahan niyang death seal. Sa pagtingin niya sa mga basag-basag na refleksyon ng napakaraming mundo na nakakulong sa kawalan, naunawaan niya ang laki ng panganib, kung hindi makokontrol ang napakalaking bitak na ito, magdudulot ito ng sakunang magwawakas sa kanilang mundo. Sa wakas, humantong ang lagusan sa isang madilim at bukas na espasyo, seryosong inanunsyo ni Elder Wu na narating na nila ang kanilang destinasyon. Huminto sila sa harap ng isang napakalaking madilim na butas sa gitna ng asul na enerhiya, inutusan ni Elder Wu ang lahat na maghanda. Habang nagliliwanag siya ng matingkad na asul na liwanag, sinabi niyang pakawala ng lahat ang kanilang kapangyarihan at manatiling nakalutang bago pumasok sa mapanganib na domain. Paglabas nila sa portal, lumutang ang grupo sa isang madilim at nakakatakot na kuweba, ang Tomb Cluster, agad nilang naramdaman ang mabigat na presensya ng kamatayan sa ibaba nila. Nagsimulang kumulo ang makapal na lawa ng berdeng enerhiya, babala ng paparating na banta. Nang makita ang panganib, inutusan ni Elder Wu ang lahat na maghanda sa laban at tapusin ito agad. Biglang sumabog paitaas ang isang higanteng haligi ng madilim na berdeng enerhiya mula sa kailaliman ng kuweba. Naganyong isang nakakatakot na halimaw na anino na may kumikislap na berdeng mga mata, nabigla ang grupo sa biglaang paglitaw nito. Hindi nag-aksaya ng oras sina Elder Wu at Zhang Tian at agad sumugod sa halimaw. Gumanti ang Shadow Monster at agad naglabas ng nakamamatay na sinag ng madilim na berdeng enerhiya mula sa kamay nito. Gumamit sina Elder Wu at Zhang Tian ng ginintoang enerhiya upang bumuo ng pinagsamang depensa, ang Jingang Realm, para salagin ang atake. Ngunit masyadong malakas ang halimaw, nabutas ang kanilang depensa at kapwa sila napaatras habang umuubo ng dugo. Napatulala sa gulat ang ibang veterano, hindi makapaniwalang natalo agad ang kanilang pinakamalalakas na mandirigma. Nang makita ang sitwasyon, sinabi ni Fang Yi na kritikal na ito at kailangan nilang sabay-sabay umatake. Habang sinasalo ng mga veterano sina Elder Wu at Zhang Tian,
napagtanto nila na pinapahina ng madilim na enerhiya ng halimaw ang espiritual na lakas ng isang pioneer. May nagsabi pa na napakalakas ng epekto nito kaya hindi man lang nagamit nina Elder Wu at Zhang Tian kahit ikasampung bahagi ng tunay nilang lakas. Hindi nag-alinlangan si Fang Yi, nagningning siya sa ginintoang liwanag at tinawag ang kanyang espada, sinabing susubukan niya ang sarili niyang atake. Tumalon siya sa ere at binalot ang espada ng ginintoang apoy, handang ilabas ang isang makapangyarihang Dragon Slash. Tumama ang nagliliyab na espada sa higanteng halimaw, na nagdulot ng napakalakas na pagsabog ng nagbabanggaang enerhiya. Nang maglaho ang usok, nanatiling nakalutang si Fang Yi, bagaman bahagyang humina ang kanyang enerhiya. Kalmado niyang sinabi na malaki ang ibinawas ng madilim na enerhiya ng kuweba sa kanyang lakas, kung hindi, sapat na sana ang isang atake upang patayin ang halimaw. Namangha ang mga veterano habang pinapanood siya mula sa ibaba. May isa pang nagsabi na halos nagawa ni Fang Yi na wasakin mag-isa ang halimaw, patunay na totoo ang kanyang reputasyon. Si Zhang Tian naman ay nakatitig sa kanya ng may paghanga. Inuulit naman ni Elder Wu ang codename nito, ang Sealer. Sinabi pa niya mas matatakot pa ang mga veterano kung malalaman nila ang tunay na dahilan sa likod ng titulong yun. Hindi alintana ang panghihina, nagtuon ng pansin si Fang Yi at nagpakawala ng alon ng madilim na enerhiya, na bumuo ng malalaking aninong kuko sa paligid ng kanyang katawan. Kasabay nito, binuksan niya ang kanyang Twilight Fire Domain. Sa isang mabilis na galaw, iniutos ni Fang Yi sa mga aninong kuko na sunggaban ang berdeng halimaw. Kinumpirma ng kanyang sistema na matagumpay na nabuksan ang domain, at nagsimulang punitin ng madidilim na kuko ang ligaw na enerhiya ng nilalang. Natukoy ng sistema ang matinding madilim na enerhiya, ngunit sinabi kay Fang Yi na ang kanyang espesyal na teknik ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang baliwalain ang epekto ng panghihina. Habang umaatungal sa sakit ang halimaw, minarkahan ito ng sistema bilang target, unti-unting hinihigop ang lakas nito at binabawasan sa kalahati ang madilim nitong kapangyarihan. Habang nakalutang sa itaas ng nanghihinang halimaw, muling nagningning ang espada ni Fang Yi, umiikot sa nakamamatay na halo ng ginintoang apoy at madilim na twilight energy. Sa malamig na tingin, inihanda ni Fang Yi ang kanyang huling atake at nagbigay ng iisang utos, patayin ang halimaw. Pinakawalan niya ang isang malakas na fire slash na nagdulot ng nakakasilaw na pagsabog ng enerhiya. Sa sandaling tumama ito, naging matatag si Fang Yi at pagkatapos naglabas siya ng napakalawak at sumasabog na alon ng ginintoang enerhiya mula sa kanyang katawan. Ang makinang nagintong liwanag ay agresibong sumunog sa natitirang madilim na bakas ng halimaw. Nakatingin si Zhang Tian sa eksena ng lubos na nagulat sa hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng kapangyarihan. Katabi niya, nakangiti na sinusuri ni Elder Wu ang teknik at napansin na gumagamit si Fang Yi ng makapangyarihang yang attribute upang supulan ang nakapaligid na madilim na enerhiya. Samantala, sa malayong lugar sa Yuan City Wood Attribute Throne, nagsimulang magliwanag ng matindi ang sentient gourd vine sa matingkad na berdeng liwanag. Sa gitna ng mga batuhan ng bundok, nagliyab ang sentient red spirit flower, naramdaman na nangangailangan ng tulong ang kanilang amo. Tumugon sa tawag ang isang napakalakas at puro na sinag ng berdeng enerhiya na sumabog mula sa tuktok ng bundok kung saan nakaugat ang gourd vine. Sa gitna ng labanan, nababalot si Fang Yi ng magulong kumikislap na gininto ang enerhiya habang ipinagpapatuloy ang kanyang pag-atake, ngunit malinaw na kahit hawak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at pagiging master ng throne, ang Dark Giant ay nananatiling matibay at mahirap patayin. Nang mapagtanto na hindi pa tapos ang laban, sinabi ni Elder Wu kay Zhang Tian na kailangan ni Fang Yi ang kanilang tulong at sumang-ayon si Zhang Tian at sabay-sabay na sumugod ang mga Elder ng combat zone. Sina Zhang Tian, Elder Wu, at dalawa pang nakabaluting Elder ay agad nagtipo ng kani-kanilang kapangyarihan, nagliliwanag ang kanilang mga kamay sa iba't ibang elemental na enerhiya. Sabay-sabay nilang pinakawalan ang malalakas at makukulay na sinag ng enerhiya pababa sa larangan ng labanan. Tumama ang pinagsamang enerhiya sa likod ni Fang Yi, pinuno siya ng kanilang lakas habang itinutulak niya ang sarili niyang gininto ang enerhiya sa sukdulan. Ang pinagsamang atake ay nagdulot ng napakalaking at nakakasilaw na pagsabog ng gintong liwanag na lumamon sa buong lugar. Dahil sa lakas ng shockwave, napilitan sina Elder Wu, Zhang Tian, at ang iba pa na magdepensa habang tinutulak palayo. Nang hamupa ang usok at kaguluhan, lubusang nagbago ang paligid. Napagtanto ng mga Elder na nabunyag ng pagsabog ang tunay na anyo ng lugar, isang malawak at madilim na libingan na puno ng napakaraming lapida, na lumitaw mula sa isang malalim na bagong nabuo na bangin. Lumapit si Fang Yi sa grupo at magalang na nagpasalamat sa kanilang napapanahong tulong,
Inamin niyang hindi niya kayang talunin ng maayos ang Dark Giant kung wala sila, at kinilala na minamaliit niya ang kalaban kanina. Tinanong din niya kung may nasaktan sa pagsabog. Nagulat sa kanyang kababang loob, alanganin na humingi ng paumanhin si Zhang Tian sa kanyang naunang pagiging bastos at nagpasalamat kay Fang Yi sa pagliligtas sa kanya. Napangisi si Elder Wu sa kakaibang asal na yon, iniisip kung sinapian ba si Zhang Tian dahil bihira itong magpasalamat. Ngunit naputol ang sandaling yun nang biglang pumutok ang lupa, at ang mga kalansay na kamay na may nakakakilabot na berdeng liwanag ay sumulpot mula sa lupa. Isang nakakatakot na hukbo ng mga muling nabuhay na kalansay na kumikislap sa berdeng liwanag ang gumapang palabas mula sa mga bagong lantad na libingan, papalapit kina Fang Yi at sa mga nagulat na elder. Nanatiling kalmado si Fang Yi at tinanong si Elder Wu kung naaalala nito ang kakaibang sakuna at mutasayon sa Moon City. Mabigat na kinumpirma ito ni Elder Wu, at may takot na napagtanto na muli nilang hinaharap ang parehong kakilakilabot na pangyayari. Nasuklam sa biglaang paglitaw ng mga undead, sabik na sumulong si Zhang Tian, nag-iipon ng maliwanag na dilaw na enerhiya sa kanyang mga kamay, ipinahayag niyang siya ang mauunang umatake, at mabilis na nagpakawala ng sunod-sunod na sumasabog na enerhiya patungo sa paparating na hukbo ng kalansay. Hindi rin nagpaiwan sina Elder Wu at isa pang elder, agad silang sumugod sa gitna ng laban. Samantala, tumalon si Zhang Tian ng mataas sa ere at lumikha ng isang bola ng enerhiya na kumikislap sa matinding dilaw na kuryente, ay inangkin ang bahagi ng larangan bilang kanya. Pinakawalan niya ang mapanirang enerhiya pababa sa mga kalansay. Ang mga elder ng combat zone ay humarap sa hukbo ng undead, mahusay na pinapabagsak ang mga ito gamit ang malalakas na energy slashes at matutulis na sinag. Sa gitna ng magulong labanan, sumikip ang mata ni Fang Yi habang nababaling ang kanyang atensyon palayo sa agarang banta. Biglang ipinaalam ng sistema kay Fang Yi na may natutukoy itong malakas na paggalaw ng dark attribute sa malapit, at inutusan siyang hawakan ang pinagmumula nito upang makabuo ng bagong teknik. Binalaan niya ang mga elder tungkol sa malakas na madilim na enerhiya, saka mabilis na sumugod si Fang Yi upang magsiyasat. Habang sinusundan siya, napansin ni Elder Wu ang isang napakalaki at nakakatakot na estruktura na nakatindig sa malabong kalayuan at nagtanong kung ano yun. May isa pang elder ang nag-isip kung isa lamang ba itong ilusyon, ngunit agad itong tinanggihan ni Elder Wu, sinabing ang higanteng tabletang bato ay aktibong naglalabas ng madilim na enerhiya. Kahit nalilito siya kung bakit ito biglang lumitaw, napagtanto ni Fang Yi na isa itong pisikal na manifestasyon ng madilim na kapangyarihan ng lugar at nagpasya siyang lapitan ito. Hindi niya pinansin ang sigaw ng babala ni Zhang Tian at mabilis na lumipad patungo sa napakalaking monolith, balot ng kanyang gininto ang aura. Tinahak ni Fang Yi ang madilim na ulap hanggang marating ang malawak at lumang ibabaw ng tabletang bato na napapalibutan ng umiikot na mapanganib na mga anino. Nang idikit niya ang kanyang kamay sa malamig na bato, agad tumugon ang madilim na pulang enerhiya at damaloy sa kanyang mga daliri, kinumpirma ng sistema na automatikong nabubuo ang isang teknik ng dark attribute. Nang matapos ang proseso, ginantimpalaan siya ng Great Hell Saber method. Ipinaliwanag ng sistema na sa isang hiwa lamang, kaya niyang tawagin ang mga undead mula sa libingan upang lumaban para sa kanya sa loob ng 3 minuto, at ang lakas ng mga ito ay direktang nakaayon sa sarili niyang kapangyarihan. Sinuri ni Fang Yi ang kanyang mga teknik ng dark attribute, isinaalang-alang niya ang Boundless Dark Realm, na nakatuon sa pagkulong at pagpapahina ng kalaban, at ang Hellish Evil Sin, na isang mapanganib na galaw na nangangailangan ng sariling kamatayan upang makatawag ng mga espiritu. Napansin din niyang ang kanyang illusion-based na teknik sa mata ay mas epektibo laban sa matatalinong kalaban, kaya hindi gaanong kapaki-pakinabang laban sa walang isip na hukbo ng kalansay. Habang lumilikha siya ng talam mula sa pulang enerhiya, naramdaman niya ang napakalakas na kapangyarihan ng sinaunang libingan, na pagtanto niyang ang mga undead dito ay mas malalakas kaysa sa mga nakalaban nila sa Moon City. Dahil dito, napag-isip-isip niya na ang bagong teknik na kanyang nakuha ay napakalakas, dahil hindi lamang nito kayang utusan ang mga nilalang na yon, kundi pinapalakas pa sila batay sa kanyang sariling lakas. Habang iniisip ni Fang Yi ang kanyang bagong kapangyarihan, nagtipo naman ang mga elder sa paligid ng napakalaking tabletang bato, namangha sila ng matuklasan na ito ay gawa sa solidong madilim na enerhiya, agad nilang napagdesisyonan na kumuha ng sample para sa Research Institute. Lalong naging sabik si Zhang Tian, naniniwalang maaaring baguhin ang artifact na ito ang hinaharap, habang nag-iipon siya ng enerhiya sa kanyang kamay upang hampasin ang bato, napansin ito ni Fang Yi at nagsimulang mag-alala. Nagpakawala si Zhang Tian ng malakas na suntok sa monolith,
habang umaasa si Elder Wu na makakakuha sila ng kakaibang specimen ng solidong madilim na enerhiya upang makatulong sa kanilang pananaliksik laban sa mga banta ng Dark Attribute. Ngunit sa mismong sandaling tumama ang suntok, yumanig ng malakas ang buong kuweba at agad na napatigil ang lahat. Napagtanto ni Elder Wu ang kanyang malaking pagkakamali at sumigaw na hindi dapat ginambala ang tabletang bato. Nagkaroon ng malalalim na bitak ang estruktura, at nagsimulang mabasag at bumagsak ang malalaking piraso nito. Napagtanto ang nalalapit na panganib, sumigaw ang mga elder na umatras habang nagmamadaling umiwas sa bumabagsak na mga tipak ng bato. Sa gitna ng pagguho, naramdaman ni Fang Yi ang biglaang at nakakatakot na pagtaas ng espiritual na enerhiya sa paligid. Isang malamig na katotohanan ang sumagi sa kanya, naunawaan niya ang tunay at mapaminsalang pinagmulan ng Black Sea Anomaly. Mula sa nabasag na labi ng tablet, sumabog ang isang napakalaking alon na parang tsunami ng mapaminsalang pula at itim na enerhiya. Hindi sinasadyang pinakawalan ng grupo ang isang sinaunang, hindi makamundong Dark Tide na may kapangyarihang lampas sa anumang kanilang naranasan. Habang sumasabog ang napakalaking alon ng madilim na enerhiya, sumigaw si Zhang Tian, ang unang tuntunin ng eksplorasyon, umatras agad kapag nakatagpo ng Dark Tide, sumigaw ang kanilang kasamahan na parating na ito. Mabilis na nag-anyong nakakatakot na mga halimaw na anino ang enerhiya at sumugod sa paligid. Nagsimulang umatras ang mga elder ng combat zone habang lumalaban sa hukbo ng mga nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, lumingon si Elder Wu at sumigaw kay Fang Yi na maghintay. Ngunit nanatiling nakatayo si Fang Yi, nakaharap sa napakalaking alon ng mapanirang enerhiya, habang papalapit ang pulang enerhiya, desperadong sumigaw si Elder Wu, tinatanong kung ano ang ginagawa niya at inuutusan siyang bumalik. Hindi siya nakinig, tinitigan ni Fang Yi ang Dark Tide, at narinig niya ang isang misteryosong tinig na tumatawag mula sa loob ng madilim na enerhiya. Dahil sa kuryosidad, iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa umiikot na pulang masa, nais makita kung ano ang nasa loob nito. Inihanda niya ang sarili na harapin ang kamatayan habang kinakaharap ang kakaibang kapangyarihan. Napasigaw naman sa pagkabahala si Elder Wu habang tinatawag si Fang Yi, at bakas sa kanilang mukha ang pag-alala. Bigla, isang napakalakas at nakakasilaw na pagsabog ng pulang enerhiya ang lumamon kay Fang Yi. Napanood ni na Elder Wu at Zhang Tian ang pangyayari nang may takot habang tinatangay siya ng pagsabog. Hindi matanggap ang nangyari, sumugod si Zhang Tian patungo sa mapanganib na alon upang iligtas siya. Ngunit agad siyang pinigilan ni Elder Wu sa pamamagitan ng isang kumikislap na kamay ng enerhiya, sumisigaw na hindi na niya maliligtas si Fang Yi at ang pagsugod ay magiging walang saysay na kamatayan lamang. Galit na tumutol si Zhang Tian, ipinahayag na si Fang Yi ang kinabukasan ng bansa, sinisi ni Zhang Tian ang sarili at ang iba pang elder, iginiit na handa niyang ipagpalit ang sarili niyang buhay para sa mga batang pioneer. Sa matinding dalamhati, sinabi ni Elder Wu na malamang ay wala na si Fang Yi, at binigyang diin na kung madadagdagan pa ang mga nasawi, masisira ang kinabukasan ng bansa. Tinanggap ni Elder Wu ang responsibilidad sa pag-anyaya kay Fang Yi at inutusan ang natitirang mga elder na umatras at manatiling buhay. Ngunit sa sandaling naghahanda na silang tumakas, isang napakalaking haligi ng gininto ang enerhiya ang sumabog mula sa Dark Tide. Napalingon sila, gulat na nakilala ang pamilyar na gininto ang kapangyarihan ni Fang Yi, at umaasang buhay pa siya. Samantala, sa loob ng abis, kalmadong bumabagsak si Fang Yi sa isang umiikot na lagusan ng pulang at gininto ang enerhiya. Hindi siya nasaktan ng pagsabog at nagtataka siya kung bakit walang halimaw sa pinakapuso ng Dark Tide. Habang patuloy siyang lumulubog sa madilim na pulang kawalan, sinusunod niya ang kanyang instinct, ramdam niyang kung magpapatuloy siya, matatagpuan niya ang pinagmulan ng misteryosong tawag, kahit tahimik na ito ngayon, upang makahanap ng sagot. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang sistema upang suriin ang kakaibang kapaligiran. Balot ng gininto ang aura, mas lumalim pa siya sa walang katapusang abis, napansin niyang ganap siyang pinuprotektahan ng kanyang depensa laban sa madilim na enerhiya. Bigla siyang napaisip na baka naghahalusinate lamang siya, at hinihintay lang ng kadiliman na maubos ang kanyang enerhiya bago siya tuluyang patayin. Biglang umalingaw-ngaw ang isang kakaibang tinig sa pulang kawalan, direktang kinakausap si Fang Yi na andito lang siya. Nagulat siya at huminto sa pagbaba, nag-glitch ang kanyang system interface dahil sa sobrang lakas ng enerhiya bago muling naging maayos, ipinaalam ng sistema na ang ancient power ang sanhi ng mga pagbaluktot, at natukoy na nito ang lokasyon ng pinagmulan sa unahan. Sinundan ni Fang Yi ang kumikislap na asul na gabay ng sistema sa gitna ng madilim na ulap, naisip niya kung ang ancient power ba ay isa pang artifact na kayang baguhin ang mundo, tulad ng mga throne. Habang bumibilis siya,
lalong bumibigat ang presyon ng paligid, patunay na papalapit na siya sa pinagmulan. Nang makita niya ang kanyang patutunguhan, huminto siya sa harap ng isang napakalaking umiikot na itim na vortex na may pulang linya. Mula sa gitna nito, lumitaw ang isang nakakatakot na baluting demonyo na may matutulis na spike, kumikislap sa pulang liwanag mula sa loob. Sinuri ito ni Fang Yi at napagtanto na bawat bahagi ng baluti ay naglalaman ng napakalakas na mapanirang kapangyarihan. Naglabas ng pulang babala ang kanyang sistema. Kinumpirma na ang misteryosong baluti ang tunay na pinagmulan ng mapaminsalang Dark Tide. Kumpiyansang inabot ni Fang Yi ang artifact upang supalin ito, ngunit agad itong tumugon. Bamuka ang dibdib ng baluti, nagpakita ng matulis na bibig na nagliliyab sa pulang enerhiya. Napaurong si Fang Yi nang sumabog mula rito ang napakalakas na alon ng madilim na kapangyarihan, namangha siya ng mapagtanto na mas malakas pa ang enerhiya ng relic na ito kaysa sa mga throne na dati niyang nakaharap. Bigla siyang inatake ng baluti, at agad siyang lumikha ng gininto ang hadlang upang ipagtanggol ang sarili. Habang sumasalpok ang madilim na enerhiya sa kanyang depensa, nahirapan si Fang Yi, nagulat siya na ang purong killing intent ng baluti ay kayang pahinain ang kanyang yang attribute, na dapat sana'y sumupil sa madilim na enerhiya. Sa halip na umatras, lalo nitong pinatindi ang determinasyon ni Fang Yi na angkinin ang artifact, nagpakawala siya ng pagsabog ng gininto ang enerhiya. At pagkatapos inactivate ang kanyang Boundless Dark Realm, bumalat sa sarili ng isang higanting madilim na lila na esfera. Hinugot niya ang kanyang espada at ginamit ang Great Hell Saber method, agad nitong tinawag ang isang hukbo ng nakakatakot na pulang espiritong undead mula sa abyss upang lumaban para sa kanya. Sa utos ni Fang Yi, sabay-sabay na sumalakay ang mga aninong nilalang sa demonyong baluti. Ngunit nabasag ang kanyang kumpiyansa nang gumanti ang baluti. Nagpakawala ito ng mapanirang pagsabog ng matutulis na pulang tentacle ng enerhiya, na madaling winasak ang mga espiritong umatake. Nang makita ang pagbagsak ng kanyang pinakamalakas na teknik, kinilala ni Fang Yi ang napakalaking agwat ng kanilang lakas, napagtanto niyang mas mataas ang antas ng madilim na aura ng baluti kaysa sa kanya, kaya tuluyang nasusupil ang kanyang mga kakayahan. Sunod-sunod na nagpakawala ang baluti ng mabilis na pulang energy slashes na patungo kay Fang Yi. Ngunit tumanggi siyang umatras, ipinahayag niyang ang laban na ito ang magpapasya kung sino ang magpapasakop kanino, kaya nagpakawala siya ng sunod-sunod na hiwa sa paligid, upang salagin at putulin ang mga paparating na pag-atake. Muling nagsalita ang nilalang, hinihikayat siyang sumuko at maging katulad nito, habang nabubuo ang isang matulis na maskarang gawa sa madilim na enerhiya sa kanyang mukha, napagtanto ni Fang Yi na sinusubukan siyang kontrolin at sakupin ang kanyang katawan. Habang nilalabanan ang impluensya, ginamit niya ang kanyang Divine Son, Swallow ang Heaven Technique upang mapanatili ang kanyang katinoan at manatiling gising. Sumigaw si Fang Yi na minamaliit siya ng nilalang. Isang napakalakas na bugso ng asul na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa sukdulan ng kanyang lakas, inutusan niya ang kanyang sistema na pakawalan ang lahat ng kanyang kapangyarihan at teknik ng sabay-sabay. Naglabas ang sistema ng kritikal na babala. Bagaman nasa 2 bituin pa lamang ang kanyang Jingang Realm, ang kanyang tunay na kakayahan ay hindi masukat. Ngunit kung ilalabas niya ang lahat ng ito, hindi kakayanin ng kanyang katawan, at may 79% na posibilidad na tuluyan siyang masira. Sa puntong yun, itinaya niya ang lahat upang supalin ang demonyong nilalang, habang nagbabanggaan ang ginintoang at madilim na pulang enerhiya, iniutos niya sa kanyang sistema na pakawalan ang lahat ng kanyang lakas, nanunumpang magtatagumpay o mamamatay sa laban. Kinumpirma ng sistema ang kahilingan ni Fang Yi at agad nitong inactivate ang lahat ng kanyang natutunang cultivation methods. Kasabay nito, napakalaki ng stress na dulot ng pagsasabay ng magkakasalungat na enerhiya. Napahawak si Fang Yi sa kanyang ulo sa matinding sakit habang tila pinupunit ng kapangyarihan ang kanyang katawan. Habang pilit niyang pinananatili ang kanyang katinoan, tuluyang napuno si Fang Yi, naging blanko ang kanyang mga mata bago sumabog mula sa kanyang katawan ang isang mapaminsalang pulang enerhiya. Itinala ng sistema ang nakamamatay na overload at agad na nag-activate ng failsafe, ang Death Seal Technique. Isang serye ng elemental na enerhiya, kidlat, protection na aura, at madidilim na kadena ang muling nagbigay buhay sa kanyang katawan, kinukumpirma ang kanyang kaligtasan habang siya'y lumulutang sa abyss. Biglang nagmulat ang mga mata ni Fang Yi, nagliliyab sa pulang liwanag, inanunsyo ng sistema na natalo na ang sinaunang artifact sa pamamagitan ng pinagsamang lakas ng kanyang mga teknik, kinumpirma rin ito na ang sinaunang nilalang ay sumuko na at kinilala si Fang Yi bilang bagong amo.
Ang umiikot na madilim na enerhiya ay nagtipon sa paligid ni Fang Yi, bumuo ng isang nakakatakot na baluting may mga spike, inihayag ng sistema ang tunay na pangalan nito, ang Ancient God Demon Armor. Habang nakalutang sa bagong baluti, naglalabas si Fang Yi ng madilim na aura, ipinagkaloob sa kanya ng sistema ang bagong kakayahan, ang lihim na teknik na Dark Torrent. Ang teknik na ito ay kaugnay ng pinagmulan ng baluti at agad niyang namaster. Upang subukan ang kanyang bagong lakas, kinuyam ni Fang Yi ang kanyang nakabaluting kamao, na lumikha ng napakalakas na shockwave ng madilim na enerhiya. Habang pinagmamasdan ang kapangyarihan sa kanyang kamay, napansin niya ang pamilyar na katangian, habang kumikislap ang mga ugat ng madilim na enerhiya sa kanyang mukha, napagtanto niyang maaari na niyang kontrolin ang Dark Tide mismo. Dahil sa kanyang bagong kapangyarihan, kaya na niyang maglakad sa magulong Dark Tide at utusan ng mapanirang enerhiya na umatras kung nanaisin niya. Napaisip siya kung gaano kaiba ang kapangyarihang ito kumpara sa dati niyang dark attributes. Noon, palaging nauubos ang kanyang stamina at spiritual power kapag ginagamit ito. Ngayon, tumutugon ang madilim na enerhiya na parang isang tapat na alaga. Habang pinapaikot niya ang enerhiya sa kanyang palad, buong kumpiyansa niyang sinabi na hindi na ito magiging hadlang kailanman. Matapos manatili ng matagal, nagpasya si Fang Yi na bumalik sa isang simpleng pitik ng daliri, umalis siya sa abyss, iniisip kung gaano nakatagal ang lumipas at pinaghihinalaang nagdulot ng kaguluhan ang kanyang pagkawala. Samantala, sa punong tanggapan ng Spirit Association ng Sia Nation, malakas na hinaampas ng presidente ang mesa sa galit, tahimik namang nakamasid si Gu Yuru sa kanyang tabi. Galit na pinagalitan ni Pangulong Ye Xiao ang mga elder ng combat zone dahil isinama nila ang sealer sa kanilang ekspedisyon at nabigong ibalik ito ng buhay. Pinuna niya ang kanilang kabiguan na protektahan ng isang batang pioneer, sa kabila ng kanilang mga taon ng pagsasanay at akses sa pinakamahuhusay na resources ng bansa. Yumuko si Elder Wu sa hiya. Tinanong ng presidente kung paano nila haharapin ang bansa matapos umasa pa sa sealer para makatakas. Habang nakikinig si Zhao Lan, hindi na siya nakatiis at pumasok sa opisina upang magbigay ng kanyang pananaw. Nakaupo sina Elder Wu at Zhang Tian sa tabi, halatang bagsak ang loob. Naniniwala si Zhao Lan na sapat ang lakas ng sealer upang makatakas, ngunit kusang loob itong nanatili dahil may natuklasan itong mahalaga sa abyss. Tahimik na nakinig si Pangulong Ye Xiao habang matapang na ipinagtanggol ni Zhao Lan ang mga veterano. Ipinaalala niya na matagal na silang lumalaban sa frontlines para protektahan ang bansa, kahit bago pa ang Spiritual Energy Awakening. Ikinwento niya ang kanilang mga laban at ang mga kasamang kanilang nailibing, bagamat bihirang henyo si Fang Yi, ipinunto niya ang matinding dalamhati ng mga elder nang mawala ito sa void. Iginiit niyang kung may paraan lamang, handa ang mga elder na ipagpalit ang kanilang buhay upang maibalik si Fang Yi ng ligtas. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Pangulong Ye Xiao, sinabi niyang ang sealer ang sentro ng mahalagang captain plan at tinanong kung masisiguro ba nila ang kanyang kaligtasan, gayong kahit ang mga nauna sa kanila ay hindi nakaligtas sa Dark Tide. Sa inis, iginiit niyang mas mahalaga si Fang Yi sa bansa kaysa sa kanila. Habang sinusubukan siyang pakalmeyan ni Gu Yuru, hinamon ni Zhao Lan ang kanyang pananaw. Tinanong niya kung bakit agad niyang ipinapalagay na siguradong kamatayan ang Dark Tide. Mariin niyang sinabi na kung patay na nga si Fang Yi, bakit mas mahalaga ang isang pioneer kaysa sa buong natitirang Star God Combat Zone. Diretsahan niyang tinanong kung naniniwala ba ang presidente na kayang protektahan ng Spirit Association lamang ang Sia Nation nang wala ang lakas militar ng Combat Zone. Napagtanto ni Elder Wu na lumalabis na si Zhao Lan at sumigaw, inuutusan siyang tumigil. Unti-unting hamupa ang tensyon ng bamantong hininga si Pangulong Ye Xiao, nawawala ang galit sa kanyang mukha. Inamin niyang dala lamang ng frustration ang kanyang mga salita at kinilala na may punto si Zhao Lan. Pagod na, tinanong niya kung paano haharapin ang krisis, natatakot siyang magdulot ng pambansang panik ang balita ng pagkawala ng sealer at magpalakas ng loob ng kanilang mga kaaway. Upang maiwasan ang kaguluhan, nagkasundo silang itago ang balita at ilagay ito sa pinakamataas na antas ng seguridad. Pagkalipas ng isang linggo, sa villa ng pamilya Fang, nag-aalala si Lin Yi dahil hindi pa rin bumabalik ang kanyang pinsan na si Fang Yi mula sa misteryosong domain. Nang may marinig siyang pagbukas ng pinto, umaasang tinawag niya ang kanyang pinsan, ngunit ang kanyang ina lamang ang dumating. Napansin ng kanyang ina ang matagal na pagkawala ni Fang Yi at iminungkahing tawagan ito. Ipinaliwanag ni Lin Yi na iba ang pagkakataong ito, napakadelikado ng lugar na pinuntahan nito at wala ring signal doon. Sumang-ayon ng kanyang ina na kakaiba nga ang matagal na pagkawala nito. Pagkatapos, tinanong siya ng kanyang ina tungkol sa kanyang bagong tungkulin bilang kapitan ng Yuan City.
ipinaliwanag ni Lin Yi na hinihintay niyang makabalik si Fang Yi para sa isang trial run, ngunit dahil wala ito, naging tahimik ang buong association. Lalong lumalim ang kanyang pag-aalala, hindi pa ito nangyari dati, dahil palagi namang mabilis bumalik si Fang Yi, wala ring alam si Captain Su, at hindi rin sinasagot ni Zhao Lan ang kanyang mga mensahe. Hindi na nakapaghintay pa, sinabi ni Lin Yi sa kanyang nagulat na ina na aalis na siya. Agad siyang tumakbo sa gitna ng ulan, habang magulong umiikot ang kanyang isip, kung may nangyari sa kanyang pinsan, maaaring malugmok sa kaguluhan ang buong Xia Nation at tuluyang bumagsak ang Captain Clan. Pinilit niyang pakalmeyan ang sarili, iniisip na sa lakas ni Fang Yi ay tiyak na ligtas ito, lalo na't tila payapa pa rin ang paligid. Ngunit biglang naputol ang kanyang iniisip ng kumislap ang napakalalakas at magulong kidlat na kulay lila sa madilim na kalangitan sa ibabaw ng mga gusali ng lungsod. Napatigil si Lin Yi sa gulat habang nagtakbuhan ang mga tao sa takot. Nagulat siya kung ano ang bagay na yon, ilang sandali lang, isang kumikislap na meteor ang bumagsak patungo sa lungsod, agad niyang nakilala ang enerhiya, isa na namang sinaunang throne ang bumaba. Mula sa malayong vantage point, ilang hindi kilalang kapitan ang tahimik na nagmasid sa pangyayari. Ang pagdating ng artifact ay agad umakit sa mga madidilim na puwersa ng lungsod, nagngingitian ang mga mapanganib na nilalang na may kumikislap na pulang mata, sabik sa nalalapit na marahas na labanan para sa kapangyarihan ng bagong throne. Samantala, sa gitna ng magulong asul na kawalan, tumatalon si Fang Yi sa mga lumulutang na debris habang nababalot ng bagong madilim na pulang aura, pakiramdam niya ay nakulong siya sa isang walang katapusang maze. Naiinis siya dahil hindi niya mahanap ang koordinasyon pabalik sa realidad. Sinulyapan niya ang kanyang anino, na sa katotohanan ay ang napasunod na Ancient God Demon Armor, at tinanong kung nahihirapan din itong makahanap ng daan palabas. Ngunit nanatiling walang sagot ang sistema, tila walang signal tulad ng dati. Napaisip si Fang Yi kung ang pagsubok niyang ilabas ang sinaunang baluti mula sa misteryosong domain ay nagdulot ng isang butterfly effect, o kung may di nakikitang puwersa na sadyang pumipigil sa kanila. Biglang kumilos ang kanyang madilim na aura nang tanungin niya ito. Umiling ang aninong nilalang, ipinapakitang hindi ito ang may kasalanan, tinanong naman ni Fang Yi kung bakit hindi na ito makapagsalita, lalo na't ginamit nito ang boses ng tao para akitin siya sa Dark Tide kanina. Ngunit bahagya lamang itong nanginig, tila hindi makapagbigay ng sagot. Napabuntong hininga si Fang Yi at binitawan na ang usapin, nagpa siyang ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap ng paraan palabas. Sa sandaling yun, sa wakas ay naramdaman niya ang isang mahinang koneksyon papunta sa labas. Samantala, sa totoong mundo, isang napakalakas na sinag ng asul na enerhiya ang tumagos sa maulap na kalangitan at tumama sa Taishi City habang bumababa ang isang bagong throne. Habang nagtatakbuhan ng mga tao sa gitna ng malakas na ulan, mabilis na tumakbo si Lin Yi patungo sa pinagbaksakan, alam niyang ang paglitaw ng throne habang nawawala ang kanyang pinsan ay magdudulot ng kaguluhan, kaya nagpasya siyang personal na siyasatin ang sitwasyon. Habang tumatakbo sa basang lansangan, nagbabala ang kanyang matalas na instinct, may ambush, isang lalaking may kutsilyo ang hamarang sa kanyang daan at ngumiti, kumpiyansang tinawag siyang Miss Lin, nagulat siya at agad na pamwesto sa depensa, hinihingi kung sino ito. Sunod-sunod na lumabas ang iba pang armadong kalalakihan mula sa ulan, mabilis na isinara ang kanyang daan ng pagtakas, tinawag silang hangal ni Lin Yi, dahil pumasok sila sa Taishi City sa gitna ng kaguluhan. Hiniling niyang malaman ang kanilang pakay, ngunit hindi na siya naghintay ng sagot, agad siyang nagpakawala ng malakas na shockwave ng berdeng espiritual na enerhiya, marahas na itinulak palayo ang mga kalabang sumusugod. Sa isang maayos na galaw, ginawa niyang makakapal na baging ang kanyang enerhiya na mabilis na pumulupot sa isa sa mga kalaban. Sinundan niya ito ng malakas na sipa sa dibdib, pinipilit itong magsalita. Bumagsak ng malakas ang lalaki sa basang semento, nang makita nilang nabigo ang unang atake, isang kalaban ang sumipol upang tumawag ng backup. Sa isang iglap, napalibutan siya ng mas marami pang kaaway, lumitaw ang mga armado mula sa anino, mga eskinita, at mga bubong. Ang leader ng ambush, isang lalaking may pulang bandana, ay itinuro ang kanyang malaking espada kay Lin Yi at mayabang na nagsabing isa lamang siyang batang umaasa sa reputasyon ng sealer. Inutusan nito ang lahat na umatake ng sabay-sabay. Kumislap ang berdeng enerhiya sa mga mata ni Lin Yi habang matalim siyang tumingin pabalik at tinanong kung minamaliit nila siya. Ipinahayag niyang ito ang perpektong pagkakataon upang subukan ang kanyang bagong multi-target combat training. Pinalakas niya ang kanyang enerhiya at nagpakawala ng sunod-sunod na matutulis na baging na parang letigo, na tumama at sumalo sa maraming kalaban sa ere.
Habang lumalaban ng malapitan, mabilis niyang pinatumba ang sinumang lumapit. Inutusan niya ang mga baging na higpitan ang kapit sa mga bihag na kalaban. Walang magawa ang mas matandang kalaban at napamura habang napagtanto na ang kanyang kakaibang wood attribute ay kayang supulan ang kanilang espiritual na enerhiya. Ganap na kontrolado ni Lin Yi ang laban, pinagsama-sama niya ang mga bihag na kalaban at sa isang malakas na galaw ng kanyang mga baging, inihagis niya ang mga ito palayo habang mariing sinabing lumaya sila. Ngunit biglang may dumating na matulis na projectile ng madilim na lilang enerhiya na tumagos sa ulan, direktang papunta sa kanya. Agad niyang nakilala ang panganib, isang apoy na may halong corrosive dark attribute. Kung ang karaniwang apoy ay hindi madaling makasira sa kanyang matitibay na baging, ang ganitong uri ng madilim na apoy ay lubhang mapanganib. Sinubukan ni Lin Yi na umiwas, ngunit nadaplisan siya ng madilim na enerhiya at nahiwa ang kanyang braso. Napasinghap siya sa sakit habang damaloy ang dugo mula sa sariwang sugat. Nang makita siyang nasugatan, sabay-sabay na sumugod mula sa iba't ibang direksyon ang leader na may pulang bandana at ang mga tauhan nito upang tapusin siya. Bago pa tumama ang kanilang mga sandata, agad na nagpalabas si Lin Yi ng kumikislap na berdeng hadlang sa paligid niya. Ang malakas na pagsabog ng enerhiya ay marahas na nagtaboy sa lahat ng umaatake, na nagtulak sa kanila palayo. Kinutya niya ang mga ito. Sinabing siyam na matatandang lalaki na sila ngunit hindi pa rin nila kayang talunin ang isang estudyante. Tumayo muli ang leader sa basang semento, may mapanuring tingin sa kanyang mga mata. Napansin niyang hindi pa rin lumilitaw ang sealer upang iligtas si Lin Yi, kaya kumpiyansa niyang napagpasyahan na wala talaga si Fang Yi sa lungsod. Dahil nakamit na niya ang tunay na pakay, inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na umatras. Agad silang naglaho sa gitna ng bagyo, naiwan si Lin Yi na mag-isa. Napasinghap si Lin Yi nang mapagtanto na nahulog siya sa isang patibong. Sa inis, sinuntok niya ang malapit na pader. Ang desperado niyang depensa ay hindi sinasadyang nakumpirma sa mga kaaway na wala nga ang kanyang pinsan. Sinisi niya ang sarili sa kanyang pagkakamali, alam niyang sa susunod ay mas handa na ang kanilang mga kaaway, napagtanto niyang kailangan niya agad ng plano. Naputol ang kanyang iniisip nang biglang tumagos ang isang napakalaking haligi ng gininto ang liwanag sa ulap ng bagyo at tumama sa lungsod sa di kalayuan. Nang makilala niya kung ano ang ibig sabihin nito, tumindi ang determinasyon sa kanyang mga mata. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tumawag, hinihinging makausap si Captain So, habang nagbabantay sa gitna ng ulan sa barikadang nakapalibot sa bagong throne. Nakipag-usap si Su Chengyin kay Lin Yi sa telepono, tinanong niya kung na-ambush ba siya. Dahil magpapadala siya ng backup galing sa Spirit Association, kinumpirma ni Lin Yi na napaalis niya ang mga ito. Ngunit nagbabala na pansamantala lamang yun dahil ang tunay na pakay ng lahat ay ang throne. Mabigat na ipinaliwanag ni Lin Yi na naniniwala na ngayon ang kanilang mga kaaway na ganap ng walang depensa ang Taishi City dahil wala ang sealer, dahil dito lubos siyang nagulat sa balita. Bigla siyang napalingon nang ipinahayag ni Lin Yi ang isang matapang na desisyon, lalapitan niya ang artifact at pipilitin itong tanggapin siya bilang bagong amo. Pagdating niya sa lugar, mariin niyang sinabi na wala na siyang ibang pagpipilian para protektahan ang lungsod. Agad siyang niyakap ni Su Chengyin sa gitna ng malakas na ulan, pinagsasabihan siya dahil sa pagiging padalos-dalos. Binalaan niya si Lin Yi na ang bagong artifact ay may metal attribute, ibig sabihin, ang enerhiya nito ay 100 beses na mas matalim at mas nakamamatay kaysa sa anumang naranasan nila. Ipinaalala rin niya na ang wood attribute ni Lin Yi ay walang depensa laban sa metal, kaya para na rin siyang nagpapakamatay. Sa takot para sa kaibigan, luhaang nakiusap si Su Chengyin na huwag niyang itaya ang kanyang buhay sa isang misyon na parang pagpapakamatay. Ngunit naputol ang kanilang emosyonal na sandali nang may isang bantay na nagmamadaling lumapit dala ang masamang balita. Iniulat nito na maraming underground groups at neutral factions ang papalapit na sa lugar. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil pati mga rehistradong pioneer ay dumaragsa na rin sa Taishi City. Sa mga anino ng lungsod, nagtipon ng napakalaking hukbo ng mga rogue pioneer at mutants, dahil sa kumakalat na balita na patay na ang sealer, nawalan sila ng takot sa autoridad ng militar at ng Spirit Association, at tinuring ang sitwasyon bilang isang walang awang laban para sa kapangyarihan. Handa na ang sakim na grupo na lusubin ng restricted zone, naniniwalang sino mang makakakuha ng throne ay magiging bagong ganap na pinuno ng Xia Nation.